Pinag-aralan nila yan for how many years? Okay? Ika nga, sabi nila, sa Kongreso, read and write, okay na, pwede na kayong maging congressman. Dito, sa Supreme Court, hindi kayo pwedeng maging miyembro diyan kung hindi ka dumaan ng masusing pag-aaral. Eto ha, 2028, mananalo yan si VP Sara, maging presidente yan. Trust me when I say this, yang mga galamay ni Martin Romualdez sa Kongreso ngayon, ubos yan. Ubos yan. Dito naman sa executive branch, si Bongbong Marcos, si F. Eliza Marcos, nakabinbin ang mga kaso niyan after sa termino ni Bongbong Marcos. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yan ang maiinit na emotional na si dating spokesperson Attorney Harry Roque, no. Ang kanya pong pinag-usapan ay itong impeachment na ruling ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang desisyon ng Supreme Court. Kaya itong mga kalaban ngayon ni VP Sara at itong mga Duterte ay hanap sila ngayon ng butas. Hanap sila ngayon ng mga kung ano-anong ikakalkal nilang mga kasalanan dito sa mga Duterte. Kaya itong si Attorney Harry Roque ay hindi maiwasan na maging emotional. Kasi itong mga kalaban ngayon ng mga Duterte ay may planong ilalabas raw nila ang mga bank records ng mga Duterte. Ito, sa akin lang, posible ba yan? Legal ba yan? O illegal ba yan? Yan ang malaking tanong. Kasi po, ang problema nitong mga kalaban ng mga Duterte ay pilit nilang siraan, no, by this propaganda na sila ay corrupt. Pati itong mga bank records ilalabas nila para magmukhang may pondo na malaking pera itong mga Duterte kaya dahil doon nilagay yung mga corrupt na mga kinurap nila na pera. Yun ang nila, yun siguro ang plano nila. Kaya itong si Attorney Harry Roque, sabi niya, pati siya kinalkal, no? Gustong makita ang kanyang bank records ng mga kalaban ng mga Duterte. Sabi ni Attorney Harry Roque, may kaya naman siya eh. May kaya naman siya. Para bang kino-question sila itong mga kaalyado rin ni Duterte na mga corrupt. Kino-question yung mga pera nila sa bangko. Ang akin lang, kayo lang ba ang may pera, di ba? Kayong mga nag-aakusa, kayong mga kalaban ng mga Duterte na namimintang, kayong mga alam niyo na kung sino kayo, di ba? Kayong mga namimintang. Akala niyo ba walang mga pera rin ang mga Duterte? May pondo yan. Siyempre, how many years silang nagtatrabaho? Meron din silang mga negosyo. Pero hindi naman ganun kayaman. Ang sa atin lang dito, bakit? Dahil ba you are very frustrated na pati yung Supreme Court papanig na dito kay VP Sara? Bakit kayo mafo-frustrate na malaman natin ang katotohanan? Yung desisyon po ng Supreme Court, yun na po ang katotohanan. Marami kayong nilabag at ang Supreme Court, wala silang nakikitang korupsyon sa ginawa ng Vice President. Ngayon, siguro, atat na atat sila na ma-impeach itong si VP Sara, kaya pati ang bank records ng mga Duterte ay gusto nilang kakalkalin. Di ba? Actually, desperado na kayo. Nasobrahan na ba? Nasobrahan na ka-desperado. Okay? So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang video patungkol po dito ni Attorney Harry Roque sa kanyang vlog na inilabas niya ang kanyang mga saloobin patungkol dito sa mga umiiyak na mga dilawan, pinklawan, mga loyalista dahil dito sa victory
kay VP Sara. Mas lalong lumalakas ngayon si VP Inday Sara Duterte. Okay, yun ang pag-uusapan natin ha. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. Without further ado, panoorin po natin at pakikinggan natin si Attorney Harry Roque at magre-react tayo sa kanyang mga sasabihin. Attorney Harry Roque, pasok. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat. Habang kayo nagpapahinga pa bago mag-Lunes, eto na naman tayo sa Spokes Hour. Kinakailangan pag-usapan ng mga nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang parte ng daigdig. Welcome, welcome, welcome to the Spokes Hour mga kaibigan. At ngayon, pag-usapan natin ang mga maaasim na mga salita na nanggagaling sa mga loyalista ni Bangag, mga dilawan at CPP-MPA terorista na nagsanib puwersa na nagnais na patalsikin si VP Sara sa kanyang posisyon bilang Vice President sa pamamagitan ng isang impeachment. Sa mga natutulog sa kangkungan na hindi nalalaman ng balita, binasura po, unanimous ang Korte Suprema, binasura ang impeachment complaint dahil po sa 2 puntos. Ang pagbabawal sa mahigit isang impeachment complaint laban sa isang impeachable officer. At ang sabi ko nga, kinakailangan ba maging genius ka na kapag pinagbabawal ang mahigit isang impeachment complaint sa isang taon at pang-apat na impeachment complaint ang sinampa bilang isang articles of impeachment, ay yan ay pinagbabawal? Iniisip ko nga nasayang lang ang oras at panahon at salapi ng taong bayan ng Korte Suprema para mag-rule on something na napaka-obvious. Kapag pang-apat, labag yan doon sa isa lamang na impeachment complaint ang pwedeng masimulan sa kada taon laban sa isang impeachable officer, di ba? 1 and 4. 4 is more than 1. Ano ba yan? Hindi man kailangan mag-law school para malaman yan. At pangalawa, ay sabi ng Korte Suprema, miski ito isang impeachment na tinatawag nilang sui generis. Sui generis ay one of a kind. Hindi siya korte and yet hindi siya politika lamang. Kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang nais matanggal sa posisyon. At kaya nga po, ang ating saligang batas ay merong proseso na kinakailangan. Dadaan muna po yan sa Committee on Justice at sa plenaryo ng Kamara de Representante. Ito ay para masiguro nga na yung mga pinatatanggal sa kanilang pwesto ay bambigyan ng pagkakataon na madinig. Dahil sila naman po ay merong mandato. Kung sila ay halal gaya ng Presidente at ng Vice Presidente, napakadaming ating kababayan na nagbigay ng mandato sa Presidente at sa Vice President. At kung sila naman po ay hindi halal ng bayan, napakataas naman po ng posisyon na yan na meron silang butas sa karayom na pinagdaanan gaya ng mga miyembro ng Supreme Court, ng constitutional bodies at ng Ombudsman na dumadaan muna sa Judicial and Bar Council bago sila matalaga sa kanilang pwesto. So kinakailangan, medyo process, hindi po pwede na gaya nga ni sinabi ni Senior Justice Marvic Leonen na the end justifies the means. Kinakailangan talaga madinig ang kanilang panig at hindi po pwedeng nagagamitin lamang ang impeachment bilang sandata sa politika. Kasi ang sabi nga ng Korte Suprema ay bagamat ito isang political process, kinakailangan pa rin yung political context ay dumaan sa masuring pagsusuri kung ito ay lumalabag sa saligang batas. Now, ang pag-usapan natin ngayon, ano ba yung mga binabato nila laban sa desisyon na yan? Unang-una, itong si Tulfo, hindi naman ako nagtataka dahil siya si Tulfo. Ang sabi ng saligang batas, the Senate shall be the sole judge of all impeachment complaints, no? Well, ang binaliwala po ng Korte Suprema, hindi ginawa ng Senado bilang isang impeachment court. Kasi hindi pa nga po sila nagsisimula ng impeachment. Bakit? Hindi pa nanunumpa yung 12 mga maestrado o Senate magistrado na manahalal nitong last elections, di ba? Sa 2025 elections. Ang mayroon palang sumpa, yung 12 na may iwan. Bakit? Meron bang desisyon magagawa ang 12? Samantalang ang Senado ay 24. Para magkaroon ng quorum, dapat 13. Wala ngang 13th member, dahil 12 lang sila. So wala pang impeachment court na po pwedeng gumana. So anong desisyon na po pwedeng gawin ng impeachment court sa puntong ito? Now, ganun pa man, ano bang binaliwala ng Korte Suprema? Wala namang binaliwala ang Korte Suprema na desisyon ng Senado. Bakit? Dahil ang binaliwala ng Korte Suprema ay yung articles of impeachment na hinain ng Kamara de Representante. Ibig sabihin, hindi akto ng Senate sitting as an exclusive impeachment court ang binaliwala ng ating Korte Suprema. Kung hindi, yung impeachment complaint na hinain ng ating mga congressman. Now, nung kaso pa ng Francisco na aking isa ako dun sa nag-argue laban dun sa impeachment, articles of impeachment na sinulong ng mga congressmen na pinamumunuan ni Maltis Teodoro,
Ang sabi ng Korte Suprema, well, in the first place, hindi namin pinaghihimasukan ng Senado. Ang sinasabi namin sa nalabag sa saligang batas dahil ito ay linabag, yung pinagbabawal na mahigit isang impeachment proceedings laban sa isang impeachable officer ay ang gawain ng Kamara de Representante. Totoo, nakasulat sa ating saligang batas na ang ating Kamara de Representante ang sole na may kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment complaint. Pero yung pamamaraan nila, kung ito nga ay lalabag o hindi doon sa pinagbabawal na mahigit na isang impeachment complaint, yan ay isang justiciable controversy o isang bagay na pwedeng madesisyonan ng Korte Suprema. Kasi hindi naman exclusive judge ang Kamara de Representante sa lahat ng mga ginagawa niya bilang taga-initiate ng impeachment complaint. Natural dahil hindi siya... Kaya nga, no, ito yung argumento nila. Sa Kongreso, wala mga utak yan when it comes to impeachment. Sorry for the harsh word, ha. Wala kayong mga utak dyan kasi hindi na, yung iba sa inyo, hindi naman attorney, hindi naman judge. So wala talaga kayong alam. Hindi kagaya dito sa Supreme Court, pinag-aralan nila yan for how many years? Okay? Ika nga, sabi nila, sa Kongreso, read and write, okay na, pwede na kayong maging congressman. Dito, sa Supreme Court, hindi kayo pwedeng maging miyembro diyan kung hindi ka dumaan ng masusing pag-aaral. Okay? Sorry for the harsh word, pero yun ang katotohanan. Di ba? Yung iba nga siguro dyan sa mga kongreso, hindi kayo nakatapos ng eskwela. Nahala lang kayo. Di ba? Sole judge, walang ganyang provision sa ating saligang batas, po pwedeng suriin ng ating Korte Suprema kung ang gawain ng Kamara sa paghahain ng isang impeachment complaint ay labag sa saligang batas. At yan nga ang ginawa ng ating Korte Suprema. At sinabi na ang ginawa ng Kamara de Representante na pang-apat na impeachment complaint na ginawang articles of impeachment ay labag doon sa pinagbabawal na mahigit na sa isang impeachment complaint kada taon. Kasi nga, yung naunang 3 impeachment complaint, dahil hindi ito inaktuhan, nagkaroon ng desisyon ng Kamara. Anong desisyon? Na-dismiss. At kapag ikaw ay nag-dismiss ng 3 impeachment complaint, ibig sabihin, yung pang-apat! Ako naman, please lang, talaga bang napakahihina ng kokote ng ating mga congressman na hindi maintindihan na kapag sinabing bawal ang more than one, ang apang-apat ay bawal. Siyempre naman, hello! Ang laki-laki naman dinasisi niyo para makalagap. Attorney Harry Roque, read and write nga, kaya hindi nila maintindihan. Hindi yan nakatapos. I-understand na lang natin kasi hindi sila mga attorney. Tayo nga, hindi tayo abogado, hindi tayo attorney, wala tayong alam dyan sa batas, pero pinilit nating unawain, di ba? Pero itong mga congressman dyan na alam nila, may nagsabi sa kanila, pinayuhan sila, na mali yan. 4 na complaint, impeachment complaint, nakasaad sa konstitusyon natin. Sa 1 taon, 1 lang. Pero pilit talaga, 4 talaga kasi atat na atat. Ayan tuloy. Di ba? Ang tigas ng ulo nyo. Ang laki-laki ng mga budget ninyo, hindi nyo maintindihan na 4 is more than 1. Correct. Hello talaga. Now, bukod pa dyan, ano mang sinasabi nila? Abay, linabag daw. At ito yung mga Kiko Pangilinan at mga antivirus ng saligang batas. Ang prinsipyo ng separation of co-equal branches of government. Well, yan po, matagal na pong nadesisyon yan ng Korte Suprema. Kapag sinabi natin na ang hudikatura ay co-equal branch of government, sa totoo lang po, hindi totoo yan sa realidad. Bakit? Correct. Pinakakonti ng budget ang Korte Suprema. Pangalawa, wala talaga silang mga pulis na magpapatupad ng kanilang mga desisyon. Ang meron lang sila, court martials, para siguruhin naman ang seguridad ng hukuman at ating mga huwes. Pero nakasalalay pa rin sa ehekutibo ang pagpapatupad ng kanilang mga order sa pamamagitan ng court sheriffs na hihingi ng tulong sa kapulisan. Wala silang sandata kasi ang sandata nasa ilalim ng Kamara ng Presidente. At wala silang power of the purse. Bagamat meron silang tinatawag ng fiscal autonomy na hindi po pwedeng bawasan ang kanilang hinihinging budget, ang katunayan niyan, ang power of the purse nasa Kongreso, lalong-lalo na sa Kamara de Representante. Dihado talaga ang hudikatura. So kaya lang siya naging co-equal branch of government kasi ang kanyang katungkulan ay itaguyod ang supremacy. Itaguyod na ang ating saligang batas ay pinakamataas na batas sa ating bansa. Kaya po siya naging co-equal branch of government kasi ang trabaho niya masiguro na umiral ang supreme law of the land at yan nga po ang ating saligang batas. At itong pagkakataon nito, yan nga ang ginawa ng Korte Suprema. Wala silang militar, wala silang control sa budget gaya ni Tambalus Laws, wala silang army, and yet ang ginawa nila, yung kanilang katungkulan na ipatupad ang supremacy ng saligang batas, ayan, yan ang kanilang dahilan kung bakit sila co-equal branches of government. At nagagalak naman po ako na si Atty. Fordy Topacio ay gagawa ng hakbang sa ngalan po ng PDP Laban at Sambayan ng Pilipino na disiplinahin yung mga naglalapastangan sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, pangunahin na si antivirus.
So, antivirus kasi, gaya ng ginawa niya sa akin sa Senado, palibasa, siya yung Senado, akala niya, pwede siya maghari-harian. Di ba ang ginawa niya doon sa aking hearing? Gusto niya siya lang magsasalita. Binabasa niya yung script niya, hindi siya po pwede ma-interrupt. At kapag ikaw'y magsasalita, magagalit siya na sinang-ayunan naman nung akala ko kaibigan ko ng Gatchalian. Ay, naku, hindi na tayo magkaibigan talaga mula nang ginawa mo yun. I want to tell you that, Gatchalian. Oh, ano nangyari sa kanya? Kung ano ng mga pinagsasabi niya sa Korte Suprema. O ano nga ba yung sinabi niya? Ito, basahin natin ha. Basahin natin, baka sabihin niyo naman nagsisinungaling ako, nagkalagalin ng pastangan niya ang desisyon ng Korte Suprema. Oh, ito. Basahin natin. Ay, naku, dapat pala hinanda ko na bago tayo nag-broadcast. Ako, bakit ba hindi ko mahanap dito yung Google? Anyway, hanapin po natin yan. Pero ngayon, ang sabi ni Ferdy Topacio, yung mga naglalapastangan sa desisyon ng Korte Suprema dito sa impeachment complaint, sasampahan nila ng impeachment complaint. Oh, tama lang naman po. Oo. Bakit? Dahil kapag yan ay linapastangan mo, sinisira mo yung tiwala ng taong bayan sa hudikatura na ipatupad ang supremacy ng ating saligang batas. At kapag patuloy mong lalapastanganin ang sinabi ng Korte Suprema, mawawala ng tiwala ang taong bayan sa ating hudikatura. Sino pang susunod sa mga desisyon ng hudikatura na wala namang armed forces para itupad ang kanilang desisyon? So kapag naglapastanganan ka, bagamat meron kang karayaan ng malayang pananalita, pero ikaw ay isang partido sa isang kaso at ang Senado naman, ang mga senador ay partido sa kasong yan dahil kasama sila doon sa nadimanda doon sa Korte Suprema, ibig sabihin, sinisira mo yung tiwala ng taong bayan sa institusyon at ikaw, antivirus, dapat kang maparusahan dahil bastos ka. Ni hindi ka abogado, akala mo kung sino ka. Mag-aral ka muna ng law school, pumasa ka bago ka magdadakdak dyan. Mantakin mo, 15 unanimous Supreme Court decision, nalapastanganin mo ang desisyon nila. Hilo ka ba? Ang yabang mo. Sa totoo lang, wala ka namang alam sa batas. And yet, kung ano-ano mga pinagsasabi mo dyan. Pahiya si Hontiveros dito sa sinabi ni Atty. Harry Roque. Ang problema kasi dito kay Hontiveros, umaasa lang sa kanyang nakapalibot na mga attorney. Yun lang naman eh. Obvious naman si Hontiveros na wala talagang alam sa batas. Di ba? Tayo nga eh. Ako bilang vlogger, wala rin akong alam dyan sa mga batas-batas na yan. Pero handa tayo makinig dito sa mga eksperto na ito kung ano yung tama. Sila, alam na nga nila kung ano yung tama, pilit talaga nilang imali. Ganyan sila. Diba? Oh. Ay, nako. Relax lang, spokes. Sabi niya, disturbing questions daw. Anong disturbing questions? Bakit? Naintindihan mo ba yung mga tanong na yan? Hindi ka nga abogado eh. Kaya ka nga nagbabasa lang ng script dun sa chief of staff mo na abogado. Correct. Diba? Tapos ngayon, dismayed ka dyan. Ha? Many disturbing questions about short-term and long-term consequences of this ruling. Okay? May disturbing ka pang nalalaman, Hontiveros ha? Diba? Ano ba yan? Actually, mas matindi yung maanghang talaga yung sinabi niya. Maanghang din yung sinabi ni De Lima. Tapos binawi. Kasi alam niya, "Hoy, De Lima ha, pwede pang mabuksan uli ang kaso mo dahil estudyante mo ba yung judge mo na nagpa-absolto sa'yo? Hindi mo sinagot yan. Ang pinasagot mo lang, spokesperson mo dahil ayaw mo magsinungaling." Ang sabi pa niya, "I don't remember." Nako, tell that to, ewan ko ba, wag na Marines kasi matatalino na ngayon ang mga Marines sana. Although dahil wala silang ginagawa as protector of the people, nagdududa na tuloy ako. Pero, ang kapal mo din, De Lima ha, questionin mo ang desisyon ng Korte Suprema, samantalang ikaw mismo hindi mo pa inaamin na estudyante mo yung judge na nagpalaya sa'yo. Pag binuksan niya ng Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema na nagkaroon ng violation of due process rights ang Estado dahil may karapatan ng Estado na malaman na estudyante mo yung West mo, lagot ka, balik ka sa kulungan. Sige, lapastanganan pa more the decisions of the Supreme Court. Diba? Lapastanganan pa more. Diba? Aba, ang yabang-yabang nitong si Risa Hontiveros, oh. Hindi ko maintindihan. Oh. Saligang batas daw, is public trust. Oh, kaya nga nakakadismaya na ikaw kung anong dinadakdak mo, wala ka naman dahilan at sinisira mo pa ngayon ang tiwala ng taong bayan kasama ni De Lima. At ganun din naman itong si Pangilinan ha. Itong sa Pangilinan, mag-ingat dahil meron ng desisyon ng Korte Suprema na hindi ibig sabihin na palibasa ikaw ay senador na babaliwala yung katungkulan bilang isang abogado, which applies also to De Lima. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman